Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hayaan po ninyong simulan ko ang aking pagninilay sa pamamagitan ng isang kwento ng aking karanasan nung ako po ay nasa isang parokya pa. Mayroon po kaming ibinibigay na formation program sa aming mga leader lingkod at isa sa mga miyembro nito ay isang matanda. Tuwing ginaganap namin ang formation, naroon siya, tentim na nakikinig at sumusulat pa nga. Pero sa tuwing nasa punto na kami ng implementation ng aming mga pinag-uusapan, ang lagi naming nagiging problema ay itong matandang ito. Pero hindi ko naman siya pwedeng tahasang pagalitan. Kaya minsan pinag-iisipan ko ano kaya ang tamang paraan para mapagsabihan ko si Lola. At nagkaroon ako ng pagkakataon na tanungin siya. Sabi ko sa kanya, Lola, bakit po lagi naman po kayong uma-attend ng ating mga formation, ng ating mga seminar, pero tuwing implementation na po, hindi niyo po magawa ang ating mga pinag-usapan? At yung lola po ay sumagot sa akin nang sabi niya, Father, wag na po kayong magalit sa akin. Kasi po, matanda na po ako. At bagamat nandoon po ako sa ating mga formation at sa ating mga seminar, hindi po lahat ng napapakinggan ko ay naiintindihan ko. Bagamat noong una, mayroon akong damdamin na hindi maganda noong pinagsasabihan ko si Lola. Natawa na lamang ako sa isang cute na lola na nangangatwiran sa aking harapan. Bagamat hindi ako nakasagot, tama si Lola. Kapag hindi mo alam ang iyong ginagawa, hindi ka nakakasala. Sapagkat nung nag-aaral kami ng moral theology, ang turo sa amin, ang isang pagkakasala ay binubuo ng tatlong bagay. Intention, object, at circumstance. Hindi ka makakaroon ng intensyon at definitely hindi ka rin makakaroon ng dalawa pang sunod kung hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kaya't hindi nakakamali si Lola sa kanyang cute na pangangatwiran. Kaya sa tuwing pinagninilayan, itong unang salita sa huling 7 wika ng Panginoon na nagsasabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang aking unang tanong, nakakasala nga ba yung mga tao na hindi naman nila alam ang kanilang ginagawa? At kung questionable ang pagkakasalang ito, bakit kinakailangang ihingi ng kapatawaran? Ang ikalawa kong katanungan ay, kay Jesus naman nagkasala. Ngunit bakit ang Ama ang kanyang pinakikiusapan na patawarin itong mga tao na nagkasala sa kanya? Ako na rin po ang sasagot ng sarili kong tanong. Una, mayroon po tayong common na kasabihan. Ignorance of the law excuses no one. Bagamat alam mo o hindi mo alam ang isang bagay, kapag hindi mo ginawa ang inaasahan sa iyo, mayroon kang malaking pananagutan. Kaya tama si Lola na aking tinutukay sa aking unang kwento. Kapag pala tayo'y nagkakasala, hindi na natin kinakailangan mga tuwiran sapagkat walang sapat na katuwiran upang bigyan natin ng pagtitibay o pagtutuwid yung ating kasalanan maliban kung tayo'y magbago. Kaya kinakailangan kapag tayo ba'y nakakasala, ang tangi lamang dapat natin sabihin sa ating ginawa ng kasalanan ay, sorry, period. Walang paliwanag, walang pangangatwiran. Lahat po tayo nakakasala sa Diyos. Lahat po tayo, kayo at ako, lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Lahat po tayo ay mayroong mga pagmamalabis o kung minsan ay mga pagkukulang din. At ang Diyos ay laging naririyan at naghihintay upang itama at tulungan tayo sa lahat ng ating mga pinagdaraanan. Hindi po lingid sa marami sa inyo na ako po ay isang seminary formator. Siguro, meron nga akong kasungitan, medyo may kahigpitan, at ito rin ang sinasabi ng ilan sa aming mga seminarista. Kapag ang mga seminarista ay mayroong nagagawang pagkakamali, hindi ko po yung pinalalampas. Pero alam po ninyo kung alin ang pinakamaganda na karanasan ng isang formator. Hindi yung nagagalit ka sa mga seminaristang nagkakamali dahil lahat ng mali nagkakamali. Yung kapag ang isang seminarista na-realize niya, meron akong nagawang mali at siya harap sa community o kaya lalapit sa formator at magsasabing, nagkakamali po ako, patawarin niyo po ako, tulungan po ninyo ako. Ito po yung tagumpay ng paghuhubog. At natatouch ako sa tuwing nakakaroon po ako ng ganong karanasan. Sa halip na magalit, minsan nangingirid na lamang ang aking luha at nagsasabing mayroong tagumpay ang formation at ang mga pagsisikap na aming ginagawa para sa mga future na mga pari ng ating simbahan. Ignorance of the law excuses no one. Ang tama nating sabihin kapag tayo nakakasala, sorry, magbabago na ako.
walang katwiran. Panginoon, sa aming mga pagkakamali, patawarin niyo po kami. Sorry. Ikalawa, ang aking katanungan ay, kung ang mga pagkakasalang nagawa kay Jesus noong siya ipinapako sa krus ay ginawa naman sa kanya ng personal, bakit ang Ama ang kanyang pinakikiusapan na patawarin ang mga nagkasala sa kanya? Bakit hindi niya direktang sabihin na, okay, you're forgiven. Pinapatawad ko na kayo sapagkat ako'y Diyos. Palagay ko po, ang sagot ay nandoon sa sinasabi ni Alexander Pope na to err is human, to forgive, divine. Ang nagsasalita noong nakapako sa krus ang Panginoong Hesus ay ang taong Jesus. Yung taong Jesus na nakakaramdam ng pain. Pain hindi dahil lamang sa mga hampas ng suplina, hindi dahil sa pagtusok sa kanya ng sibat, kung hindi yung Jesus na tao na iniwan ng kanyang mga kaibigan. Yung mga tao na pagkatapos niyang gawa ng maraming mga kababalaghan, ng maraming mga kabutihan, ng pagpapagaling, ng pagpapakain, yung mga taong sumaksi upang buhayin yung mga patay, ngayong siya naman ang nangangailangan, lahat ng iyon, kahit yung minsang nagsabi sa kanya ng mahal kita ng paulit-ulit, lahat sila wala. Siguro mas madaling unawain yung iwanan ka ng iyong mga kaaway sapagkat natural yun. Pero yung iwanan ka ng iyong mga kinilalang kaibigan, yun ang pinakamasakit na karanasan. Kaya nung nakikiusap ang Panginoong Yesus sa kanyang Ama na nagsasabing patawarin mo sila, para bang sinasabi ng Panginoon na sa puntong ito, hindi ko pa kaya, ako'y tao, nasasaktan, ikaw na ang magpatawad Ama sa aking pangalan. Ikaw na ang gumawa nito on my behalf. Sapagkat sa ngayon, sa puntong ito, hindi ko pa kayang magpatawad. Ngunit sa kabaliktaran nito, ang Diyos naman ay kaya niyang magpatawad ng lahat ng ating mga pagkakasala. Lumapit ka lang, magsabi ka lang, humingi ka lang ng tawad, tatahasan mong sabihin, Lord, sorry, ang Panginoon naman ay laging nagpapatawad. Because to err is human, to forgive, divine. Sa puntong ito ng Biyernes Santo, humingi tayong lahat ng tawad sa Diyos. At sa mga pagkakataon na mayroon ding mga tao na nakapagpasakit sa ating kalooban, natuturing tayong magpatawad. At kung mayroon tayong nagawa ng anumang pagkakamali, sino man o anumang punto ng ating buhay at ng mga istorya ng ating kanya-kanyang sariling karanasan, matuturing sana tayong humingi ng patawad sa ating mga nagawa ng pagmamalabis o nang minsan ay pagkukulang. Ang puntong ito ay tinatawag na extraordinary ng maraming mga tao. Sapagkat nagdiriwang tayo ng Kwaresma at ng Semana Santang ito sa kalagitnaan ng isang pandemya, isang krisis na nararanasan ng buong sandaigdigan. At naniniwala ako, bagamat mayroon tayong pinagdaraanan na animoy sumpa para sa ating lahat, mayroon pong mga uusbong na bagong bayani sa ating bayan. Mayroon pong uusbong na mga bagong banal, mga bagong santo sa ating simbahan. At yun po, yung bagay na aking pinananabikan bilang isang tao, bilang isang pari. Pero ang isa sa nakakalungkot na narinig natin sa mga balibalita, itong ating mga frontliners na nagbibigay ng kanilang sariling buhay, na nag-aalay ng kanilang panahon, na nagbibigay ng kanilang lakas upang paglingkuran, itong mga nangangailangan kasama ng ating mga sarili, marami sa kanila ang nakakaranas ng diskriminasyon. Ito ba ang igaganti natin sa kanilang kabutihan? Ang inaasahan nila sa atin ay ang ating pagsuporta. Ang inaasahan natin o ang inaasahan nila sa atin ay ang ating pagbibigay din ng ating suporta para sa kanila. Igalang natin sila, irespeto natin ang kanilang pagbibigay ng sarili, sapagkat hindi madali na sa puntong ito kung kailan tayo ay dapat na magtulungan, saka pa natin iniiwanan ang mga tao na wala namang ginagawa kundi ang gampanan ang sa kanila'y inaasahan. Samahan po ninyo ka sa isang panalangin. Ama naming makapangyarihan, mayroong mga bagay na sadyang hindi namin kayang gampanan sa aming buhay. At unang-una na rito ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Humihingi po kami sa inyo ng lakas. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng pusong mababa,
upang sa mga pagkakataon na mayroong mga taong nakagagawa ng mga bagay na hindi namin tanggap, magkaroon kami ng pusong mapagpatawad. Tulungan mo rin po kami na buong kababaan rin na magpatawad sa mga nagkasala sa amin, upang kaming lahat ay matuto sa iyo, sa iyong anak na nakabayubay sa krus, ngunit ang kanyang ibinibigay hindi ang paghihiganti, kung hindi ang pagpapatawad. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, upang kami din sa aming pinagdaraanan bilang sandaigdigan ay magkaroon ng lakas na nagmumula sa iyo. At sa pamamagitan ng iyong tulong, ang lahat ng aming pinagdaraanan ngayon ay maging isang instrumento ng aming pagkakaisa, instrumento ng aming pagtutulungan, at instrumento ng aming pagsasabuhay ng aming pagiging Kristiyano. Amen. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid kay Kristo, paraiso o langit, kaligtasan ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa isang salarin kapwa na kabayubay sa krus. Kung pagninilayan po natin, inaamin naman ng salarin ang kanyang pagkukulang sa Diyos. Pero sa pagkakataong ito, sa harap ni Jesus, nakita ng salarin na ang puwang niya sa puso ng Diyos. Nakita ng salarin ang kanyang puwang sa puso ni Kristo. Kaya nga ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sa pagkakataong iyon, ibinukas ni Kristo, ibinukas ni Jesus ang kanyang puso para sa isang sanaling kasama niya na kabayubay sa krus. Sabi niya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Mga kapatid kay Kristo, pagnilayan po natin ang tagpong ito, ibinibigyan din ng Panginoong Hesus ang dalawang mahalagang bagay. Una, binibigyan din ni Hesus at ipinapakita niya sa atin ang isa sa pinakamahalagang katangian ng Diyos bukod sa kanyang pag-ibig, ang awa. Sabi nga, diba, mercy is the second greatest attribute of God. Mercy is His second name. Sa pagkakataong ito, sa tagpong ito, ipinapakita ni Jesus, makasalanan ka man kapatid, marami ka mang pagkukulang sa Diyos, higit mong tignan ang kanyang awa. Ikalawa, binibigyan din ni Jesus at ipinapakita niya sa atin na kung ang hangarin ng tao ay ang Diyos, makakamit niya ito. Kung ang hangarin ng tao ay kaligtasan, makakamit niya ito sa ngalan ni Kristo. Mga kapatid kay Kristo, ngayon humaharap tayo sa isang matinding krisis, dulot ng COVID-19. At ipinapakita sa atin, marahil iniisip din natin, Panginoon, nararapat lamang na kami ay parusahan. Katulad ng salarin, sana sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi parusa, kung hindi pag-asa ang makita natin. Si Jesus at ang kanyang pagbubukas ng puso ang higit nating makita, sapagkat hindi parusa, kundi bagong pagkakataon para sa atin. Humaharap man tayo sa matinding krus na ito. Humaharap man tayo sa matinding krisis sa buhay natin, kapatid. Alalahanin mo, mahal ka ng Diyos. Sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng maraming pagkakamali,
Patuloy ang Diyos sa pagbubukas ng kanyang puso. Tatandaan po natin, awa ang susi sa paraiso. Kaya nang may kababaang loob at katapatan, katulad ng salarin sa kanan ni Jesus, lumapit din tayo sa Diyos ng may pagtitiwala. Hindi huli ang lahat. Nagbubukas ang Diyos, anumang oras, anumang pagkakataon, anuman ang sitwasyon natin, ibinubukas ng Diyos ang kanyang puso para sa ating makasalanan. Makita sana natin ito, katulad ng salarin nasa kanan ni Jesus. Makita natin ang ating puang sa puso ni Kristo. Makita natin ang ating puang sa puso ng Diyos. Mga kapatid, manahimik po tayo sandali at manalangin tayo sa Diyos Ama na patuloy na nagbubukas ng kanyang puso sa atin. Anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin sa lahat ng oras. Ama namin makapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Ama, kami ngayon ay dumudulog sa iyo bilang iyong mga anak. Patuloy mo kaming lingapin at ipagtanggol sa lahat ng mga kasamaan. Patuloy mo kaming iligtas laban sa mga krisis at mga problemang hinaharap namin. Sa krisis na ito ng COVID-19, sa pandemyang ito, nawa Panginoon, kami ay iyong lingapin. Ama, patuloy kaming humaharap sa iyo, hindi man kami karapat-dapat sa iyong puso, sa iyong pag-ibig, sa iyong awa. Ngunit ginawa mo kaming karapat-dapat dahil sa iyong pag-ibig. Patuloy kaming humihiling sa iyo na kami ay iyong bigyan ng pagkakataon ng panibagong buhay. Ito, Ama, ay hinihiling namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Kamakailan po lamang nakapakinig tayo ng isang pagbabahagi mula sa karanasan ng isang doktor na nakikipaglaban sa sakit na naidulot ng COVID-19. Isang doktor na kumakalinga sa maraming pasyente, nagmamalasakit at dumadamay upang sa gayon ay mailigtas sila sa nakaabang na kamatayan. Ngunit maging ang doktor na ito ay nagkaroon ng nasabing karamdaman na nagdulot sa kanya ng kamatayan. Ngunit bago mangyari ang lahat, nagawa niyang mag-iwan ng mensahe na naghahabilin para sa kanyang asawa at sa kanyang anak na mayroon ding karamdaman. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang pagpapahalaga natin sa bawat taong ating minamahal ay laging nasa diwa ng ating pagdudulot ng katiyakan na sila ay laging nasa maayos na kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan at mayroong isang maayos
at malinaw na direksyon ng buhay. Paghahabilin, pagkakatiwala, upang sa gayon manatiling ligtas at nasa magandang kalagayan. Naalala ko po minsan ng aking mga magulang nang sila po ay aking isama sa isang recollection. Nagbahagi po sila sa mga taong aking binibigyan din ng paggabay sa larangan ng isang banal na pagsasanay. At isa po sa kanilang mga mensaheng binitawan ay ang mga katagang, "Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa kabila ng aming mga takot, pangamba at pag-aalinlangan na baka dumating ang sandali na ang aming anak ay walang dumamay at walang mag-alaga sapagkat wala siyang sariling pamilya. Nang makilala namin kayo, nang makilala namin ang maraming taong nagmamahal sa Kanya, nagkaroon ng kapayapaan ng aming kalooban. Nawala ang aming takot at pangamba sapagkat alam namin ang aming anak ay hindi nag-iisa. Hindi na amin ang aming anak. Siya ay para na sa Diyos at sa simbahan. At mula sa karanasang yaon, nagkaroon ng liwanag sa isipan, lalo tigit pang unawa sa bahagi ng aking mga magulang, na ang buhay na aking pinagsusumikapan ay isang buhay na patungo kay Jesus. Nagagawa din nila akong ihabilin sa mga taong aking nakakasalamuha at pinaglilingkuran. Mga kapatid, si Jesus habang nakabayubay sa krus, nangusap sa kanyang alagad. Kanyang sinabi, "Narito ang iyong ina." Ito ay isang pahayag kung gaano kahalaga kay Jesus ang kanyang ina na si Maria. Mahal na mahal ni Jesus ang mahal na Birhen. Nababatid ni Jesus kung gaano nagdurusa ang mahal na ina sa pagsaksi sa kanyang kamatayan, sa pagsaksi sa kanyang pagdurusa, sa pagsaksi sa kanyang pagpapakasakit. Ito ay sandali na kung saan habang nakabayubay siya sa krus, nangungusap siya sa kanyang alagad na ingatan, pahalagahan, at mahalin ang mahal na ina. Ganito naman po palagi ang pahayag ng pag-ibig. Yaong mga taong ating minamahal, nais din natin na matuto at maging daluyan din ng pagmamahal na ating ipinadama sa mga taong kanilang makakasama. Sa sandaling si Jesus ay nakabayubay sa krus, siya'y nangungusap sa bawat isa sa atin kung paano sa tulong ng mahal na Birheng Maria, tayong lahat ay makadarama ng pag-ibig na ipinadama ni Jesus sa mahal na Birhen. Mahalaga ang bahagi ng mahal na Birhen upang lagi nating tingnan si Jesus. Ito po ang hangarin palagi ng mahal na ina sa tuwing lumalapit tayo sa Kanya. Yaong sa ating pagdulog at paghingi ng Kanyang panalangin, ang direksyon ng ating buhay ay maranasan si Jesus na nagmamahal sa Kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, Biyernes Santo, tumingin tayo sa pagdurusa ng mahal na Birhen. Sa ating pakikibahagi sa Kanya, damahin natin kung gaano pinahahalagahan ng mahal na Birhen ang Kanyang anak na si Jesus. Samahan natin siya sa Kanyang pagdurusa, sa Kanyang pagdadalamhati, sapagkat sa ating pakikilakbay sa mahal na Birhen, magagawa natin na ituon ang ating pansin kay Jesus.
inihahabili ni Jesus ang mahal na Birhen sa bawat isa sa atin. Sapagkat batid ni Jesus na malaki ang maitutulong ng mahal na Birhen para manatili tayo sa kapakumbabaan ng ating mga kalooban, sa karanasan ng ating kabukasan sa pagkilos ng Diyos, sa katapatan natin sa larangan ng ating pananampalataya. At ang mahal na Birhen naman, sa kanyang mga halimbawa, ay magbigay sa atin ng natatanging inspirasyon para laging tumunghay kay Jesus, tumingin kay Jesus, pagmasdan si Jesus, at pakaingatan si Jesus sa ating buhay. Sa mga pagkakataong ito na tayo ay humaharap sa pandemyang dulot ng COVID-19, kaisa natin ang mahal na Birhen sa pananalangin. Natatandaan ko po, isa sa mga matitingkad na karanasan ng pagpapahayag ng debosyon nating mga Kabiteño ay ang debosyon sa mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Alam po ninyo, taong 1882, nagkaroon po ng epidemya dito sa ating probinsya, lalo tigit sa Cavite Puerto. At nung mga pagkakataong yaon, syempre po, bahagi ng alalahanin, lalo tigit ng ama ng lalawigan o ng gobernador, kung paano masusugpo ang epidemya ng kolera sa ating lalawigan, lalo tigit sa Cavite Puerto, sapagkat kabi-kabilaan na ang mga namamatay dulot ng ganitong sakit o karamdaman. Nang minsan pong ang gobernador ay nagpapahinga at nagbilin sa kanyang mga bantay na sana'y wala na munang bisita na papapasukin sa kanyang tanggapan at lalo tigit sa kanyang silid, ay nagawa ng gobernador na manatiling sa kapayapaan ng kanyang silid. Ngunit maya-maya may kumakatok sa kanyang silid. At nang pagbuksan niya ito, isang babaeng nararamtan ng itim. At nang kanyang kinausap ang babaeng ito, isa lang ang nais ng babae, ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birhen. Ang pagdiriwang ng kapistahan ng Cavite Puerto. At dahil sa kagustuhan ng gobernador na ang babae lumisan na sa kanyang harapan, pinagkalooban niya ito ng salapi, mga gintong barya. At nilisan siya ng babae. Nung mga sandaling yun, pinuntahan ng gobernador ang kanyang mga bantay at sinabihan, "Di ba sabi ko huwag kayong magpapapasok?" Pero nang sumagot ang kanyang mga bantay ng mga katagang, "Wala po kaming pinapapasok." Nanaig sa isipan ng gobernador na ang dumalaw sa kanya ay ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. At nang sandaling yaon, nawala ang kanyang lagnat at dinadalang karamdaman. Kaya bilang pagpapasalamat sa mahal na Birhen, agad siyang pumunta sa dambana nito. At nang siya'y mag-aalay ng panalangin, nakita niya sa harapan ng larawan ng mahal na Birhen ng Soledad ang mga salapi at gintong barya na kanyang ibinigay. Patunay lamang na ang mahal na Birhen ang dumalaw sa kanya. Mga kapatid, narito si Maria, ang ating ina. Ipinagkakatiwala siya at inihahabilin sa atin ni Jesus. Sapagkat patid ni Jesus na mayroon siyang maitutulong sa bawat isa sa atin. Siya ang magsisilbing gabay natin upang higit natin na mapanghawakan ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen.
Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa iyo sa biyaya ng pagkakaloob sa amin sa mahal na Birhen. Nawa sa kanyang tulong at panalangin, pagmasdan mo ang aming mga pagsusumamo, ang aming mga pagpanaghoy, ang aming mga mabubuting hangarin, hindi para sa ganang sarili namin, bagkus sa bayan, sa bansa at sa mundong dumaranas ng pandemyang dulot ng COVID-19. Nawa sa kanyang mga pananalangin kasama namin, ay dinggin mo ang aming mga pagsusumamo. Alam namin na mayroon siyang mahalagang bahagi upang lagi kaming tumingin at magpahalaga sa iyo bilang aming Diyos. Salamat din sa biyaya na ipinagkaloob mo sa amin nang ipagkatiwala sa amin ng iyong anak na si Jesus, ang kanyang inang si Maria. Dito namin nararamdaman kung gaano kami kahalaga sa iyo at kung gaano mo kami minamahal. Nawa sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen ay magawa naming mapaglabanan, mapagtagumpayan at tuluyan ng mawala sa aming lipunan ang karamdaman na ngayon aming nararanasan. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Hesukristo, aming Panginoon. Amen. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Na mahal ko mga kapatid, kung kayo po ay may mga katabing mga bata, siguraduhin lamang po natin na sila ay inyong magagabayan sapagkat ang aking gagamiting isang halimbawa ay medyo sensitibo. Ito po ay tungkol sa suicide o pagpapakamatay. Na alam natin na sa Japan, ito po ay talamak ang sitwasyon. Pero ito po ay hindi lamang sa Japan nangyayari. Ito po ay sa buong mundo. At dito sa Pilipinas, ay ito po ay nakakaalarma na rin ayon sa mga balita. At doon sa pagpapakamatay o pagpapatiwakal o pagkitil ng sariling buhay, nakikita po natin doon na ang biktima ng suicide ay palaging nag-iisa. Walang kasama. O kung siya man ay may kaharap, nakausap at siya ay nasa akto ng pagkapatiwakal, hindi po rin masasabing siya ay may kasama sapagkat ang sitwasyon ay yung kanyang kaharap ay hindi niya talaga kasama sapagkat siya po ay maaaring hindi nakaalam ng kanyang pinagdadaanan at para sa biktima na nagpapatiwakal, hindi pa rin gumagaan ang kanyang dinadalang napakabigat. Napakabigat ng dinadala ng isang tao
hindi niya ito nakakayanan. Kung kaya nga siya ay nakapagbibitiw ng mga salita tungo sa ikapapahamak ng kanyang sarili. Napakabigat. Sa sinabi ni Jesus na ika-4 na wika, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Nadarama po natin doon na napakabigat ng kanyang pinagdaraanan. Napakabigat ng kanyang dinadala. Pero saan? At bakit? Saan siya may pinagdadaanan? Ano ang kanyang daladala? Bakit? Sagutin po natin ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang mga lugar at karanasan. Una, sa garden ng Getsemani. Doon si Jesus ay nanangis. Sobrang kanyang pananangis habang siya'y nananalangin doon. Siya'y pinagpapawisan ng dugo at tubig. Yung pong pagpapawis ng dugo at tubig ay nagpapabatid sa atin na talagang napakabigat ng pinagdaraanan ni Jesus. Paano natin ito maunawaan? Ihalin tulad muna po natin sa alaga nating pet o hayop. Halimbawa, aso. Pagka ang aso ay may kasalanan, hinabol mo siya sa loob ng bahay, tapos yung tiles mo ay napakadulas, tumatakbo yung aso, hinahabol mo siya, sumisigaw ka, may tangan kang pamalo sa kanya. Ano ang lumalabas sa aso? Ihi. Hindi lang po lumalabas ang ihi, sabog ang ihi dahil sa sobrang takot. At hindi lamang po ihi, sabog rin po yung kanyang dumi. Yan po ang aso, yan ang hayop. Sa tao, ganun din po, sapagkat ang tao mayroong kaparehong damdamin sa hayop. Kapag ang isang tao ay takot, siya rin po ay pinagpapawisan. Malamig ang kanyang ipinapawis. Pero yung takot na sobrang-sobra na nangyari kay Jesus, ito po'y hindi lamang sa takot. Ito'y sobra. Ito'y napakatinding takot. Sapagkat alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya. At ito'y napakabigat. Pero hindi po ito yung naging dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na bakit naman ako yung pinabayaan. Isa pang halimbawa, nang si Jesus ay hagupitin, nang si Jesus ay putungan ng koronang tinik sa ulo. Napakabigat po nito, napakasakit po nito, sapagkat hindi lang siya nagkasugat-sugat, siya ay nagkatuklap-tuklap ang kanyang laman at balat, at ang tinik ay nanatiling nakabaon o nakatusok sa kanyang ulo. Napakasakit noon. Napakabigat noon. Pero hindi po ito ang dahilan ng pagsambit ni Jesus ng ika-4 niyang wika. Ama ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Lahat ng pisikal na pagpapahirap kay Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, minamahal ko mga kapatid, ay kanyang natiis. Kahit yung mismong pagbabasa ng krus na sinasabing napakabigat hanggang sa siya ipako doon, hindi po yun ang dahilan kung bakit siya nanlumo at nasabi niyang, bakit mo ako pinabayaan? Nung si Jesus ay nakadama ng pagpapabaya, na hindi niya natiis at umalingaw-ngaw ang kanyang hinagpis at sa pagsasabi ng Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Masasabi kaya natin na siya'y pinabayaan ng kanyang amang Diyos? Napakasakit, napakabigat ng karanasan
na ikaw ay makaranas ito. Pero mas masakit at mas mabigat yung karanasan na ikaw ay maabandona. Na ikaw ay makaranas na ikaw ay iwanan sa oras ng iyong pagdurusa. Yung ikaw ay nakadama na ikaw ay pinabayaan. Ikaw ay hindi tinanggap, na-reject. Hindi ka kinilala, hindi ka in-acknowledge, hindi ka tinanggap. Inabandonan nga baga siya ng Ama. Meron pong mga encounter si Jesus sa Ama na magandang tingnan natin sa katotohanan ito kung siya nga baga ay inabandona ng Ama. Una, nung siya ay around 12 years old sa templo. Yung kanyang pagsasabi ng mga salita sa kanyang ina at kanyang amang si Jose, di ba ako'y dapat nasa bahay ng aking ama? Hindi ba niyo alam dapat ako'y nandito sa bahay ng aking ama? Ba ilang araw na si Jesus doon sa templo? 3 araw, ay feeling at home. Feeling at home si Jesus sa bahay ng kanyang ama. Ibig sabihin, si Jesus ay tanggap na tanggap ng Ama. Nandun siya, feeling at home. Paano natin masasabing siya ay pinabayaan ng Ama sa kanyang mga karanasan na ito? Isa lamang po iyan. Nung si Jesus ay nagsimula o about to begin his public ministry sa Ilog Jordan, pagkatapos na siya ay binyagan ni Juan Bautista, ano ang boses na umalingaw-ngaw? Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kaninong boses yun? Siguradong sa Ama. Dahil ang sabi ay, ito ang aking minamahal na anak. Tatay niya yun. Hindi niya tiyo yun. Dahil kung tiyo niya yun, ang sasabihin, ito ang minamahal kong pamangkin. Hindi naman. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus ay kalugod-lugod sa kanyang ama. Hindi siya tinatanggap. At ikatlo, sa Mount Tabor, kung saan si Jesus ay nagbagong anyo. May isang tinig na namang narinig doon. At ito ang sinabi, ito ang aking anak. Pakinggan ninyo siya. Inendorso si Jesus. Ibig sabihin, tanggap si Jesus ng Ama. Paano natin masasabing siya'y pinabayaan ng Ama sa mga ganitong karanasan? Ilan lamang ito sa mga halimbawa sa buhay na Jesus na siya ay di inabandona. Hindi siya iniwan ng kanyang Ama. Ikinarangal pa nga siya. Pero bakit siya nagsalita ng Ama ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Magandang tingnan po natin ang sitwasyon. Si Jesus ay tumatawag sa kanyang ama, Eli. Si Jesus ay dumadalangin sa kanyang ama, Eli, Eli. Kung ganito ang sitwasyon, si Jesus ay di inabandona ng ama. Si Jesus ay di nag-iisa. Para mapatunayan natin ito, magandang tingnan natin at balikan ang karanasan ng isang kinasiyahan ng Diyos sa katauhan ni Reyna Esther sa Lumang Tipan. Matatagpuan po ito sa chapter 12, verses 14 to 16 and 23 to 25 ng aklat ni Esther, kung saan si Reyna Esther ay tumalangin sa Diyos dahil nanganganib ang kanyang buhay. Wala siyang masulingan kundi ang Diyos. Kahit ang kanyang asawang hari, hindi niya ito malapitan sapagkat may mga protocols na dapat niyang sundin. Ramdam niyang siya'y mag-isa na lamang at nanganganib ang kanyang buhay, siya'y papatayin. Wala siyang kakampi, wala siyang kaagapay, wala siyang kasangga. Sobrang hinagpis at lungkot ang kanyang nadarama, kaya siya'y nanalangin, siya'y nag-ayuno.
Pero, ang kanyang dasal ay nagpahayag sa kanya ng kabatiran na siya'y hindi nag-iisa. Sabi nga ng isang manunulat, no one who calls on God is alone. Walang tumatawag sa Diyos na nag-iisa, sapagkat ang Diyos ang kanyang kasama. Kaya sa pagtawag na Jesus sa kanyang ama, Eli, Eli, Ama ko, sa pagdarasal na Jesus sa Ama, na bakit naman ako yung pinabayaan, si Jesus ay hindi nag-iisa. Si Jesus ay hindi inabandona ng kanyang ama. Ang ama ang kanyang kasama. Kaya kung tayo nagdarasal sa mga oras na mabigat ang ating dinadala at pinagdaraanan, alalahanan natin, hindi tayo nag-iisa. Sapagkat sa pagdarasal, ang Diyos ang ating kasama. Hindi ko maaaring baguhin ang salita ng Diyos. Pero kung ang Ama ang kasama ni Jesus, di siya nag-iisa sa pagtawag sa Ama, sino nagpabaya? Dahil ang sabi niya, bakit naman ako yung pinabayaan? May nagpabaya. May hindi tumanggap. May nang-iwan. At yun ang kanyang ipinaghihinagpis. So, hayaan ninyong batirin o ipahayag ko ang ilang mga katotohanan sa buhay ni Jesus na kanya mismong naranasan. Una, ito, maganda itong tingnan. Bata pa lamang si Jesus, walang kamuwang-muwang. At the age of around 2 months, nabalita sa buong Judea na ipinanganak ang isang lalaki na magiging hari. Nakarating ito kay Haring Herodes. At si Herodes, inutusan niya ang kanyang mga kampon upang hanapin ang mga bata na may edad humigit kumulang sa 2 buwan at ito'y patayin. Doon pa lamang sa walang pakiramdam, doon pa lamang sa walang kumuwang-muwang na sitwasyon ng batang si Jesus, nakaramdam na siya ng hindi pagtanggap sa inaasahan niyang namiminuno sa kanilang bayan sa Judea. Kaya ano nangyari kay Jesus? Siya ay ipinadala ng Diyos sa kanyang amang si Jose at kay Maria upang tumakas papunta sa Ehipto. Kaya si Jesus, doon lumaki sa Ehipto. At nung namatay na ang buhok na si Herodes na nagtangka sa kanyang buhay, saka lamang siya nakabalik sa Israel. Malaking trauma ito. Malaking trauma sapagkat ayon sa pag-aaral nga, kahit yung isang bata na nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, na nanganganib mamatay dahil siya ay gustong i-abort ng kanyang ina, ramdam na yon ng bata. Kaya ang bata, kapag siya'y lumitaw sa daigdig, ipinanganak sa daigdig at siya'y lumaki, mayroong kakaiba siyang damdamin na hindi basta maipaliwanag. At yun ay dahil sa trauma na kanyang inabot dahil sa pagtatangka, sa pagkitil sa kanyang buhay. Ganyan ang isang pinagdaanan ni Jesus na napakatindi kung saan hindi siya tinanggap ng namiminuno sa kanila. Bata pa siya noon. Nung siya'y lumaki na at siya ay nasa publiko na, nakaharap sa publiko, may sinabi siya, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Malaki na siya noon. Matanda na siya noon. Nangangaral na siya noon. Kaya nga lang napakasakit at napakabigat kay Jesus na siya'y mangaral, magsalita, gumawa ng mga kababalaghan sa mga tao, sa harap ng mga taong ayaw tumanggap sa kanya. At yan ay ang kanyang mga sariling mga kababayan. Kaya ano nangyari sa kanya? Siya ay pumunta sa Balisbisan. Siya ay pumunta sa tabi ng dagat ng Galilea.
Kaya pumunta sa Capernaum, doon niya ginugol ang kanyang panahon para isagawa ang kanyang pangaral sapagkat siya'y hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. At ano ang sinabi ng mga nakakarinig sa kanya kahit siya'y lumayo? Di ba yan ang anak ni Jose? Di ba yan ang anak ni Maria? Saan niya nakuha ang kanyang katalinuhan? Wala silang believe kay Jesus. At si Jesus ay hindi nila tinanggap. Masakit yun. Napakabigat noon. At marahil, isa ito sa mga dahilan kung bakit nasambit na Jesus na siya ay pinabayaan. Ikatlo, ang mga punong saserdote. Si Caiphas na siyang punong saserdote. Ang Sanhedrin, ang kapulungan ng mga leader ng mga Hudyo. Kakutsaba sa pagpapatay kay Jesus. Sa paghuli kay Jesus para siya ipapatay. Mga taong inaasahan ng bayan, mga taong inaasahan ng pamayanan, ng community, pero sila pa yung dahilan kung bakit si Jesus ay manganib ang buhay at hindi maipagpatuloy ang kanyang ginagawa. At bilang huli, ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alagad na kanyang inaasahan nung siya ay nasa garden ng Gethsemane, na siya'y aarestuhin. Alam niya na mangyayari ito, pero nasaan ang 12 alagad? 10 sa kanila ay natutulog. O 11 natutulog. 10 sa kanila ay nagsipagtakbuhan nang dumating na ang mga sundalo. Isa sa kanila ay naghudas, nagkanulong. Si Pedro na inaasahan mismo na Jesus, nanaga ng tainga ni Malco. Naalalay ng punong saserdote. Pero sa kalaunan, habang si Jesus ay dumadaan sa proseso ng paglilitis, pinagpapasapasahan dito doon, itinatwa ni Pedro si Jesus 3 beses bago tumilaw ang manok. At alam ito ni Jesus. Kaya yung mga namumuno sa bayan, sa templo, kanyang mga kababayan, kanyang mga kamag-anakan, kanya mismong mga alagad at mga kaibigan, lahat pinabayaan nila si Jesus sa oras ng kanyang mabigat na pinagdaraanan at nararanasan. Ito ang mabigat. Ito ang masakit. Ito ang nakapanlulumo. Kung kaya't naisigaw na Jesus ang kanyang ika-4 na huling wika, Ama ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Kaya ikaw kapatid, tayong lahat na naririto, kung sino ang inaasahan ni Kristo. Tayo ba ay isa sa nabibilang sa mga hindi umuunawa sa Kanya? Tayo ba'y nabibilang sa mga hindi tumatanggap sa Kanya? Tayo ba'y nabibilang sa mga tumatakbo palayo sa Kanya sa oras ng kapighatian, sa oras ng mga mabigat na dinadala sa pamamagitan po ng ating mga kasamahan, sa pamamagitan po ng kasapi ng ating pamilya, sa pamamagitan ng kasapi ng ating komunidad? Ano ang ating tugon sa mga ganitong sitwasyon? Kaya tayong lahat, tayo po ay kailangan ni Kristo. Kailangan tayo ng bawat isa. Kailangan tayo ni Kristo at ng bawat isa upang makatugon sa kanyang ika-4 na huling wika.
kailangan nating manatili sa bahay ng ating Ama. Ibig sabihin, gumugol tayo ng mahabang panahon sa ating pananalangin upang hindi natin maramdamang tayo nag-iisa sapagkat ang Diyos ang ating kasama. Gumugol tayo ng panahon sa pagsasakripisyo, pagsumikapan nating maging kasama ni Jesus, lalong-lalo na ngayong panahon na tayo nakararanas ng matinding salot sa virus na ito. Kailangan nating sariwain din ang ating mga ipinangako nung tayo pininyagan at pagtibayin natin yung ating pananampalataya. Iwaksi ang masama at gumawa ng mabuti. Kailangan tayo na Jesus. Kailangan tayo ng ating kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa anak ng Diyos na si Jesus. Tumalima tayo sa kanyang mga utos upang gumaan ang dinadala ni Jesus. Ama ko, salamat po sa pagkakataon na isa ako sa mga pinagsakripisyuhan ng iyong anak na si Jesus. Pagkalooban mo po ako at ang lahat ng iyong mga anak na mga nararapat na biyaya upang kami makatugon sa iyong panawagan, upang hindi na kami maging dahilan ng dagdag na pabigat sa pinapasan ni Jesus at nararanasan. Maging inspirasyon nawa ang bawat isa sa amin upang kami ay makapanatili sa bahay mo. Ganon din, tulungan mo kami upang pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo at bigyan kami ng sapat na biyaya para masunod ang utos ni Jesus na sinabi mong kami ay tumalima sa kanyang mga utos. Amen. Nauuhaw ako. Itong mga katagang ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tao lamang. Sabi ng mga teologo, tayo raw bilang tao ay ang komposisyon natin ay ang ating katawan at espiritu. Kaya may mga pagkauhaw tayo na pisikal. At meron din tayong mga pagkauhaw na espiritual. Naalala ko isang araw, ako ay tinawag para sa sick call sa isang ospital. Pagdating ko, isang naghihingalong lalaki, 30 years old. Kasama niya yung kanyang nanay sa tabi, sa intensive care unit. Pagkatapos ko mabasbasan, sabi sa akin ng nanay, "Father, bakit ba ganito? I am a single mother, and he is my only son.
What am I going to do with my life now? Wala po akong naisagot. Sabi ko po sa kanya, magdasal po tayo para maliwanagan tayo ng ating pananampalataya. Ito po ay isang uri ng pagkauhaw. Maraming mga tao ang nauuhaw ngayon, halimbawa sa presensya, nauuhaw sa pag-ibig, nauuhaw sa pag-unawa, nauuhaw sa atensyon, nauuhaw sa pagpapatawad, pagkauhaw. Alam po ninyo, ang Diyos, si Jesus, nauuhaw din. Marami siguro ang magtatanong, Father, bakit siya mauuhaw? Diyos naman siya eh. Huwag po nating kakalimutan na si Jesus ay totoong Diyos at totoo din naman siyang tao. Pinasok niya ang buhay natin bilang tao. Pinasok niya ang ating mga saya, mga galak, mga pag-asa, mga pangarap. Pero pinasok niya rin ang ating mga hilahin, mga pagsubok, at mga krus ng buhay. Siya ay totoong tao rin, bagamat totoong Diyos. Dalawang bagay po ang naalala ko tungkol sa pagkauhaw ni Jesus. Puntahan po natin ang Ebanghelyo ni San Juan. Naalala ninyo yung Ebanghelyo noong si Jesus ay galing sa isang napakahabang misyon. At pagkatapos nito, dumaan siya sa Samaria. Dumaan siya sa balon ni Jacob. Uhaw na uhaw si Jesus. Kaya lang hindi niya kayang kumuha ng tubig, wala siyang pansalo. May dumaan na isang babaeng Samaritana, sasalok din ng tubig. Sabi ni Jesus, pwede ba bigyan mo rin ako ng tubig? Nauuhaw din ako. Ano yung sabi ng Samaritana? Hudyo ka. Samaritana ako. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig? Naibaling ni Jesus ang kanyang atensyon sa Samaritanang iyon. Nakita niya na napakalalim na parang balon ni Jacob ang kanyang pagkauhaw. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo, siya ay magbibigay sa iyo ng tubig na nagbibigay buhay. Nabuksan ang mundo ng babae. Naramdaman niya ang kanyang mga pagkauhaw. Kaya sabi ng babae, bigyan niyo po ako ng tubig na yan na nagbibigay buhay. Nakakatuwa po ang kwento. Nakalimutan din ni Jesus ang kanyang pagkauhaw. Walang nabanggit sa Ebanghelyo na humingi uli siya ng tubig. Hindi na. Nakita niya ang pagkauhaw ng babae iyon. Mga kapatid, ang mga pagkauhaw sa buhay, isang sikreto, isang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga pagkauhaw sa ating buhay, nagpapaalala sa atin bilang tao na maramdaman din natin ang mga pagkauhaw ng iba. Ang mga pagkauhaw pala ay tanda ng biyaya natin. Kaya po, itong pangalawang pagkauhaw ni Jesus sa Ebanghelyo, na sinabi niya, naganap na, tapos sinabi niya, nauuhaw ako. Nang maganap na ang lahat, sinabi niya, nauuhaw ako. Ano pong ibig sabihin nito ni Jesus? Ibinigay na sa iyo ang lahat. Ibinigay ko na sa iyo ang pag-ibig, ang awa, ang bagong kalayaan. Nauuhaw ako.
excited na ako na ikaw rin maging tanda ng biyaya sa iyo. Na sana sa mga pagkauhaw mo, itong biyayang ito ay umuwi sa misyon. Kaya kapag tiningnan mo si Jesus sa krus, tanda yan ang pagkauhaw niya sa iyo. At tanda rin sana yan na meron kang isang misyon. Ang krus nagpapaalala sa atin that Jesus became a man for others. Nilimot niya ang kanyang mga pagkauhaw. At ginawa niya ang misyon ng Ama, ang misyon ng pag-ibig. Kaya sa sandaling katahimikan, hingiin natin sa Panginoon ang biyayang ito. Na sa kabila ng mga pagkauhaw natin, tayo ay maging tanda din ng pag-ibig sa iba. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng pagliligtas. Panginoon, maraming salamat sa pagpapakilala sa amin sa Ama. Maraming salamat at inihatid mo kami sa pag-ibig ng Ama. Alam namin marami kaming mga pagkauhaw sa mundong ito. Pero sana ang mga pagkauhaw na ito ay maghatid sa amin sa isang bagong misyon, sa misyon ng awa at pag-ibig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naganap na. It is finished. Ano nga ba ang naganap at natapos ni Jesus? Sa kanyang pagkakapako sa krus, ang tunay na naganap at natapos ng Panginoong Jesus ay ang karangalan ng Diyos na nakaugat sa pagsunod sa kalooban bilang anak para sa kanyang Ama. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, alam natin mga kapatid, na laging naroon ang katotohanan ng pagsasakripisyo bilang larawan ng malalim na pag-ibig ng Diyos. Bakit nga naman sa iba't ibang mukha ng buhay, sa usapin ng responsibilidad, obligasyon at paglilingkod, bakit parang hindi naman natatapos? Tila hindi nagaganap ang kanilang pangako ng pagsunod. Bakit? Sapagkat hindi nila niyakap ang katotohanan ng pagtitiis, ng pagsasakripisyo. Kung paano ito'y naging katotohanan kay Jesus. Ang pagpapakasakit, ang kamatayan, ang pagpapakasakit sa ngalan ng kailangang mapagod, mahirapan, ang lahat ng ito ay kailangang harapin sa ngalan ng pagtitiis. Isang pagdadalisay ng Diyos upang kanyang makita ang ating katapatan. Di ba napakasarap?
Kapag ikaw bilang isang magulang, nakita mo na nagtagumpay ang iyong anak. Bakit? Dahil may naganap at may natapos ang pagiging magulang mo. Na ikaw ay nagturo sa kanya, na ikaw ay nagsakripisyo para sa kanya kung bakit siya naging matagumpay. Di ba napakasarap kapag naglilingkod tayo? At alam natin, sa paglilingkod, bahagi ang tayo ng usig, bahagi ang tayo dumaranas din ng pagsubok. Pero, inaharap din natin ito ng may pagtitiis ang pagsasakripisyo sapagkat malalim ang pagtitiwala natin sa Diyos. At kapag naglingkod tayo, kahit tumanda pa tayo, o mamatay tayo bilang lingkod, aba, napakagandang karangalan bilang lingkod ng Diyos. Napakaraming mukha, mga kapatid, ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ngalan ng pagsasakripisyo. Na kung saan ito ang malinaw na paanyaya sa atin ng Diyos, naganap na. Sapagkat natupad natin, sapagkat natapos natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. At maniwala kayo, hindi lang ito usapin ng karangalan ni Jesus at karangalan ng Ama. Nang sundin ni Jesus ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng pagtanggap sa krus ng pagpapakasakit at kamatayan. Alam natin, namunga din ito ng liwanag, ng gloria, ng pagtatagumpay ng Panginoong Hesus sa kasalanan at kamatayan. Ito'y namunga ng kaligtasan. Malinaw kay San Agustin na ang pag-ibig na nagsasakripisyo, sabi niya, ay hindi lamang namumunga ng karangalan sa ating pagkatao, kundi ito rin ay namumunga ng biyaya, ng luwalhati, ng liwanag sa buhay natin. That's why we say most of the time, no pain, no glory. Ganun naman ang Diyos eh. Pag marunong magsakripisyo, bilang larawan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, nagiging maganda ka sa Kanya, nagiging karangal-rangal ka. At dahil doon, maganda rin ang magiging bunga nito. Maganda ang ibibigay na biyaya sa iyong buhay. Kapag nagsasakripisyo, akala natin, sila lamang ang nabibigyan ng biyaya at liwanag. Yung mga tao na siyang dahilan ng pagsasakripisyo natin. Hindi. Pati ikaw rin. Nagkakaroon ng biyaya, ng gloria, ng liwanag sa iyong buhay. Kailangan magpatuloy tayo. Let us be consistent. Sa ngalan ng responsibilidad, sa ngalan ng obligasyon, sa ngalan ng paglilingkod na ginagawa natin. Pagpapatuloy upang maganap natin, matapos natin ang kalooban ng Diyos na nais niya na mangyari sa ating buhay sa pamamagitan ng pagyakap sa krus, sa pamamagitan ng pagsasakripisyo katulad ni Jesus. Always believe in the irony of faith, mga kapatid. Ang mamatay upang mabuhay, ang lumimot upang alalahanin ng Diyos.
ang mawalan upang bigyan ng Diyos. Kasi yung iba kaya hindi rin nagaganap o natatapos yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi kapag komportable, nariyan, tuloy-tuloy. Pero kapag may hirap na, kapag may pagsubok na, kapag may krus na, nangihina ang loob, bumibigay. Maganon. I will tell you, you talk about pains, you talk about sufferings, you talk about cross or crosses. These are all realities of life. Pero, kung titingnan lang natin ang malalim, nasa dulo ang pinakamaganda. Minsan maniwala kayo, ang buhay natin isang linya lang. Sa una, it's filled with milk and honey. Pero kapag nasa gitna na, it's the most crucial of them all. Mapapagod ka na, mahihirapan ka na. Minsan uusigin ka, kahit maganda ang ginagawa mo. Minsan parang lahat ginagawa mo maganda, parang hindi namumunga. Parang hindi mo makita yung magandang bunga. Akala mo lang. Pero pag niyakap mo, yung pinakagitna ng linya, the most crucial of them all, and you will embrace those sufferings, mararating mo ang dulo ng linya. At sasabihin mo, totoo nga, may liwanag, may gloria, may napakagandang biyaya kapag natutong magtiis, kapag natutong magsakripisyo. Harinawang tayo na nasa panahon ng krisis, dagdag pa ang iba't ibang mukha ng mga pagsubok sa buhay natin. Sana makita natin ang Diyos sa umibig sa ngalan ng pagsasakripisyo at may naganap at may natapos tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sana tayo rin yakapin ang krus ng pagtitiis. Ang matutong magsakripisyo. At isang araw, sasabihin din natin, naganap na. Sapagkat ikaw ay karangal-rangal na sa Diyos, sapagkat ikaw ay may naghihintay sa iyong buhay, ay naghihintay ang napakagandang biyaya. Sabi nga ni San Agustin, biyaya sa lupa, biyaya sa langit. Ang nararating, natatanggap ng pag-ibig na marunong magsakripisyo. Manahimik tayo sumandali. Tayo manalangin sa Diyos na umibig sa atin. Naniyakap ang krus ng pagtitiis at kamatayan. Siya'y nagpakasakit at namatay para sa atin. Ama naming mapagmahal, ang aming pasasalamat sa iyong pag-ibig sa katawan ng aming Panginoong Hesus. Naniyakap ang krus upang ganapin, upang tapusin ang malalim na pagsunod sa iyong kalooban. Turuan mo kami na sa iba't ibang mukha ng aming mga responsibilidad, obligasyon at paglilingkod,
ay matuto namin yakapin ang krus ng pagpapakasakit at kamatayan. Iyong kalugdan ang aming mga mumunting pagsasakripisyo. Tignan mo kami na kahit papaano ay napakaganda sa iyong paningin sapagkat kaya naming mapagod at mahirapan. Para sa iyo, para sa aming kapwa, sa ngalan ng pagsunod sa iyong kalooban. At nagtitiwala kami na mga mumunting pagsasakripisyong ito ay mamumunga ng liwanag ng napakagandang biyaya sa aming buhay. Ibigay mo sa amin ang tunay na karunungan at lakas upang tunay naming maganap at matapos sa aming buhay ang kaloobang nais mo na mangyari sa amin. Susundin ka namin hanggang sa krus, Panginoon. Sapagkat kami iyong minamahal, ikaw ay patuloy ka naming mamahalin. Ito ang aming samudalangin ngayon at magpakailanman. Amen. Ang ikapitong wika. Ama, sa iyong mga kamay, iniahabilin ko ang aking kaluluwa. Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y iniahabilin ko ang aking kaluluwa. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Kapansin-pansin na nakatala sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Lucas at ni San Mateo na ang mga huling salita ni Jesus ay sa paraan ng pagsigaw ng malakas. Inialay ng Panginoong Jesus sa Ama ang kanyang huling hininga, ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi sa paraang pabulong o parang pagod na pagod, gaya ng maraming pumapanaw, kundi sa pagsigaw ng malakas. Ito'y sigaw ng kaganapan ng kanyang misyon. Ito'y sigaw ng pag-aalay ng buong sarili para sa ating lahat. Ito'y sigaw ng pagliligtas.
sigaw ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Hindi siya basta sumigaw ng walang kabuluhan. Hindi siya sumigaw dahil sa galit o paghihiganti. Ang sigaw ng Panginoong Hesus sa krus bago siya nalagutan ng hininga ay sigaw ng pag-ibig. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang pagsigaw ng Panginoong Hesus sa krus ng Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa, ay nag-aanyaya sa ating lahat na siya ay pakinggan. At hindi siya basta dapat pakinggan, kundi maantig ang ating kalooban at makapagdesisyon tayo na baguhin natin ang ating dating pagkatao. Mawawala ng saysay ang kanyang mga huling salita sa krus kung wala tayong magiging tugon at pagsisikap na mabago ang ating sarili. Nang malagutan ng hininga ang Panginoon, biglang napunit ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan. Ang lahat ng mga ito ay tanda ng bagong pasimula para sa sangkatauhan. Bagong langit at lupa, bagong pananaw, bagong pagpapahalaga, bagong pag-asa, bagong buhay. Napakagandang ang bawat isa sa atin pagkatapos ng mga mahal na araw na ito at pananatili natin sa ating mga tahanan dahil sa Enhanced Community Quarantine ay makapamuhay sa isang bagong pasimula, isang bagong buhay na palaging malapit sa Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin at palagi ding malapit sa isa't isa sa pagmamahal sa kapwa. Ang buong mundo ay nakakaranas ngayon ng pandemic dahil sa COVID-19. Mahigit ng 3 linggo tayo dito sa Luzon na nasa stay at home mode. Mahirap ang ating kalagayan dahil sa health crisis na ito. Pero marami rin tayong natututunan sa pagtigil natin sa ating mga tahanan itong nagdaang Kwaresma at lalo na sa buhay espiritual ngayong mga mahal na araw. Napakaraming nakapagbahagi sa akin sa text messages na lalo silang naging madasalin at madamayin sa iba ngayong panahong ito. Napakaraming mga bagong bayani tayo ngayon sa katauhan ng mga doktor, mga nurses, mga medtech, medical practitioners, frontliners, lahat ng mga nagpapanatili na kapayapaan sa ating kapaligiran, mga sundalo, mga driver, naghahatid sa mga pag-abutan sa mga medical practitioners, at marami pang mga tao na nagsasakripisyo para malabanan ng COVID-19. Napakaraming mga mapagmalasakit na tao ang nagpapaabot ng tulong sa mga pamilyang nagugutom. Naniniwala ako na ang ating mga pagninilay at pagsasama-sama sa tahanan ay magdadala sa atin sa bagong pananaw sa buhay, bagong pagpapahalaga, at bago nating pagkatao at pag-uugali. Ang sabi nga ng ating Santo Papa Francisco, the pandemic is not a judgment from God, but a time for us to judge, to choose what matters and what passes away. It is a time to get our lives back on track. Isang hamon para sa ating lahat ang tunay na pagbabago. Ama,
Sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. Sa ibang pagsasalin, ang ginamit ay, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Gaya ng binanggit ko na sa pasimula, ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus ay hindi pagpapahayag ng pagkatalo, ng pagkabigo. Dahil sa pinuspos ang Panginoong Hesus ng banal na Espiritu, ang Espiritu ni Hesus at Espiritu ng Ama ay iisa. Sa pagkamatay ng Panginoong Hesus, lumitaw na lubusan ang kaluwalhatian ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak at ng banal na Espiritu. Sa kahuli-huli ang hininga ng Panginoong Hesus sa krus, na parangalan lalo ang Ama na nagsugo sa Kanya dito sa lupa para iligtas tayo. Sa kahuli-huli ang hininga ng Panginoong Hesus, lalong lumitaw ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng pag-ibig. Tayong mga binyagan ay tumanggap din ng banal na Espiritu. We were baptized in water and Spirit. Dahil dito, nakapamumuhay tayo sa buhay espiritual kahit pa tayo narito sa mundo. Sa huling sandali ng ating buhay, sa ating pagpanaw, masasambit din kaya natin sa Ama ang mga salita ng Panginoong Hesus, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Magagawa lang natin ito kung tayo ay namumuhay sa pag-ibig. Ang kamatayan ng taong puspos ng pag-ibig sa Diyos ay isang maluwalhating pag-aalay sa Diyos ng hiningang hiram mula sa Diyos, ang banal na Espiritu. Sasapit lahat tayo sa huling sandali ng ating buhay. Tayong lahat ay mamamatay. Itanggi man natin ang katotohanan ito, walang bababago sa sasapitin natin. Papanaw lahat tayo. Hindi natin matatakasan ang kamatayan. Pero, sa halip na matakot tayo sa kamatayan, pwede natin itong harapin sa pamamagitan ng pagtulad sa Panginoong Hesus na hindi tinakasan ng kamatayan, kundi pinagtagumpayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Kung mamumuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, sa buhay ng Diyos, sa pamumuhay sa banal na Espiritu, dumating man sa atin ang oras ng kamatayan, maharap natin ito ng may malalim na pagtitiwala sa Diyos na hindi nagpapabaya. Masasabi din natin ang sinabi ni Santa Teresita ng Batang si Jesus bago siya pumanaw, hindi ako namamatay, ako'y pumapasok sa buhay. Kaya din nating lakas loob na isigaw sa huling sandali ng ating buhay, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ama naming makapangyarihan, Ama naming mapagmahal, salamat po sa pagsusugo ninyo sa inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, ang aming tagapagligtas, na nag-alay na kanyang buhay sa krus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa pagbibigay nyo sa aming Panginoong Hesus, sa amin, na tunay na nagmalasakit, naglingkod sa aming lahat, nagpagaling ng mga may sakit, nagpalakad ng mga pilay, nagpakain sa mga nagugutom, bumuhay sa mga patay. Salamat po sa kanyang ganap na pagmamalasakit sa buong sangkatauhan, sa pag-aalay niya ng kanyang buong buhay sa krus hanggang sa huling sandali, sa huling bugto ng kanyang hininga sa krus.
Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, salamat po sa inyong pag-aalay ng buhay para sa amin. Salamat sa inyong pagbibigay ng buong sarili sa amin. Kami ay naalipin ng kasalanan at kamatayan. Pero, hindi basta lamang sa salita mo kami tinubos. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pag-aalay mo ng iyong buhay sa krus. Tunay na wala kaming mahihiling pa. Nahihigit pa sa regalo mong ito sa amin. Buong buhay mo ang ibinigay mo sa amin. O banal na Espiritu, Espiritu ng pag-ibig at buhay para sa amin. Kasama namin po kayo palagi ngayon sa aming paglalakbay sa mundong ito. Sa buong simbahan na iyong pinapatnubayan. Sa buong mundo na nakakaranas ngayon ng pagsubok dahil sa pandemic dulot ng COVID-19. Tulungan niyo po kami, o banal na Espiritu, palakasin, patatagin, bigyan palagi ng lakas at pag-asa sa krisis na kinakaharap namin. Umaasa po kami na kami hindi niyo pababayaan. Kami palagi niyong tutulungan. Tinataas po namin ang panalangin namin ito sa iyo, O Ama, Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpapalagay.